hindi tayo po pwedeng lumihis sa kung ano ang gustong malaman ng publiko. At kung ano ang pinag-uusapan at kung ano ang interes ng lahat. Ito pa rin po mga kachika yung pagdedemanda ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Ate Lakam. Ang tingin ko nga mula do sa ugat kung magkano man yon, dumoble na ng dumoble. Ang dami-dami ng damay na kwento. Pero may panlaban si Lakam doon. Nung sumali siya sa PBB, si Lakam ang gumastos. Ito po meron kaming ikukwento na hindi natin nakita ang dalawa. Pero si Wendell, nakita niya ito. Veteranang kolonista na si Christopher Min, inilabas ang natuklasang kwento sa magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Patuloy pa rin na inaabangan ng netizens ang panibagong update ng kapamilya actress na si Kim Chiu matapos magsampa ng kaso laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolonista si Christopher Min ngayong araw, December 9, 2025, ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan muling pinag-usapan nila ang demanda ng actress na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid. Ito pa rin po mga kachika yung pagdedemanda ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Ate Lakam. Ang tingin ko nga mula do sa ugat kung magkano man yon, dumoble na ng dumoble. Ang dami-dami ng damay na kwento. Lumalala. Ito na ngayon nakakatakot dito na simula ng di ba ang kwento talaga nanganganak. At saka ito yung produkto ng hindi pagsasalita ng magkabilang panig. Binubuksan ninyo ang pintuan sa publiko para magbigay ng espekulasyon. Yes. Totoo. Kaya naman, yes. Kaya dapat, di ba? Gusto ko yun. Gusto ko yun. Yes. Hindi kaya siyempre dapat magsalita na si Kim Chiu at saka si Ate niya Lakam kung ano ba talaga ang tunay na nila para yung mga bashers, di ba, tatahimik na. Napansin mo sa kanila, sa Kabisayaan, Ate niya Lakam. Ganon na. Hindi yung Ate Lakam niya. Di ba? Ate niya Lakam. Ate niya Lakam. Oo, talagang ganon. Pero ano yung sa Cebu? Yung utaw? Okay. Tawo. Ganun pala doon. Kami loloko mo kami, pati mga SNNers. Kalay mo sabihin na ang tao raw po sa Cebu ay utaw. Oo, diba? Buti na kaya lang. nakita mo, Wendell, wala nagsasalita sa kanila kasi nga may demanda, may formal na doon sila Naghain na si Kim Chiu sa piskalya ng Quezon City. Yung impormasyon isinabmit na niya, na isumite na niya. Sasagutin naman ngayon ng panig naman ng kanyang Ate Lakam. Ito ngayon naantay ng lahat, iba? Sa magsasalita na si Ate ni Lakam. Hindi, at saka yung huling at saka huling nga balita ito si Ate niya Lakam nga may kausap na ng mga lawyer. Siguro sasagutin na yung kailangan niyang sagutin ang mga isinumite ni Kim Chiu na mga impormasyon kung paano, magkano, saan napunta ang pera. Kailangan niyang sagutin talaga yan. Hindi pwedeng hindi. No? Pero ang pag-uusapan natin yung mga kwento, mga lumulutang, na mga kung ano-anong kwento na. Alam mo, meron na ngayon na kesyo may binenta daw na condo unit itong si Lakam. Lala, condo na. Pinorge daw yung firma ni Kim Chiu. May mga gano'n na ba? Hindi po kami nakakasiguro dyan, pero yan po ang lumulutang ngayon. At meron pa yung binuksan daw na vault. Oo, isa pa yan. Parang ano to? Parang gano'n na ba talaga? Siguro sila lang nakakaalam ng numero, silang dalawa ni Ate. Natural, alam nila kombinasyon. Kasi pinagkakatiwalaan niya ng todo ang kanyang Ate Lakam. Wala naman nung mag-artista siya, si Lakam na talaga ang humahawak ng kanyang pera. Kaya nga doon lumalim ang simpansya ng tao kasi simula pala noon, siya na yung nangangalaga ng financial. Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay muling binalikan nila ang nakaraang buhay ni Kim Chiu, lalo na nung sumali sa sikat na reality show na Pinoy Big Brother na si Kim Chiu pa ang tinanghal na big winner. Ngunit ang nakakalungkot na bago pala pumasok si Kim Chiu sa nasabing reality show ay si Lakam ang financer o gumastos sa lahat
na kinakailangan ni Kim Chiu. Pero may panlaban sila Kam doon. Nung sumali siya sa PBB, sila Kam ang gumastos. Ayun. Siya ang sumuporta kay Kim Chiu sa lahat-lahat bago pa kumita ng maganda. Yun naman yun. Ayun nga. Kaya mababalansin mo talaga di ba? May masasabi sila Kam, may masasabi si Kim Chiu. Bahala na po ang publiko na humusga. Correct. Ang nakakalungkot lang, nanay, buong bayan pa talaga sila magtutumbasa ng mga yun ang nakakalungkot. Nakakahiya, no? Salapi ang pinag-uusapan. Tsaka ito pa po, mga kachika, merong naungkat na issue tungkol sa, alam naman po natin, kumalat na talaga na nagsusugal ang kanyang ate Lakam. Noon daw pong nagkaroon ng sakit si Lakam, di ba more than 1 week siya na nakoma? Na ang hihingi ng panalangin ni Kim Chiu ay todo-todo, kahit siya mismo nagpo-post siya na hindi ko alam kung paano ako magsisimula kapag nawala ka. Napakasakit nun. Ano nga yung sakit na nadiskubre? Bacterial meningitis. Bacterial meningitis na salamat sa Diyos dahil nalampasan niya naman. Meron daw pakiusap si Kim Chiu kay Lakam nung panahon na yon, nung makalabas na ng ospital. Magpahinga ka naman. Achi, magpahinga ka naman. Kailangan mo ng pahinga. Kasi para sigurong iniisip ni Kim, alam na niya kung saan nagpupunta yung kapatid niya. Siguro alam niya siyempre parang overpatig lang, pagod lang, kaya kailangan magpahinga talaga. At saka, alam mo naman, ikaw talaga nakabantay ka dyan sa mga ganyan. Alam mo na kapag ka nagsusugal ang isang tao, nai-stress pag natatalo. Ay, sigurado yun. Sobra-sobra. Puyat na puyat, gutom, napapabayaan ng katawan kapag nakaupo. Diba? Kasi gusto mong habulin yung talo mo, nawawala. Babawi ka, kaya ibig sabihin, hindi ka makapagpahinga. O talagang ituloy-tuloy mo hanggat mababawi. Ito po yung panahon, mga kachika, na hiningan pa nga si Kim Chiu ng pirma sa ospital, di ba? May waiver po na DNR, do not resuscitate. Yun. Yung kumbaga, tanggap na rin siguro nila, di ba? Na kung ano man ang mangyayari dahil nasa state of coma. Si Lakam, di ba? Ito yung hinihingi niya, magpahinga lang. Kasi alam niya siguro na yung sunod-sunod, gabi-gabi, di ba? Alam mo yan. Oo, siyempre, overpatig lang talaga. Yun yung kailangan ipahinga mo lang talaga. Yun, hindi naman pwede ibig sabihin na magkasakit ka doon. Siguro, ibig sabihin, kasama na yung stress, kasama na yung hawak mo na pera. Di siyempre, ano ka na noon? So, ano ba ito? Apektado ka na. Apektado ang buong buhay mo. Apektado Saka na. pinakamahirap talaga yung puyat. Ay, oo. Puyat na yun, number one. Diba sabi ko nga, ang puyat talaga ay napakatinding problema natin. Para ka nakalutang. Totoo. In limbo ka. Totoo yan. Yung pagkain, uminom ka nga ng tubig, nakakasapat di ba? Yes. Oo. Pero yung puyat, ang hirap-hirap pong kalabanin yan. At yun po yung ipinapakiusap ni Kim sa kanyang achi. Magpahinga ka naman, pero tuloy-tuloy pa rin daw Tuloy pa rin, oo. Tuloy-tuloy pa. Ngunit ang napakasakit na ayon pa sa natuklasang kwento ni na Christopher Min ay nakakapanlumo nang nakita mismo ng isa nilang kasama na si Wendell Alvarez kung paano magbitaw sa sugal sa kasino ang kapatid ni Kim Chiu na si Lakam. Ito po meron kaming ikukwento na hindi natin nakita ang dalawa. Pero si Wendell, nakita niya ito. At nakita rin po ng mga kababayan natin na nakakatabi, nakakasama ni Lakam sa kanyang pagsusugal. 17,500 isang pindot. Oo, kasi ganun yun eh. Ano ba? Hindi, kasi ganun yung pagka, yung denomination mo. Kasi ang pinaka, yan, 880 eh. Tapos pagka denomination mo is 100. 88 ang pinakamababa. Hindi, pinaka yun. Kasi 88 times 10. Tapos times 100 ba? Ano isang pindot? 17,500? Oo, mayroon. 17,600 ng isang pindot. Yung mga, lalo na yung mga Chinese, yung mga naglalaro. Grabe, talagang wala silang pakialam. Magsasaksak sila ng kabagari, sasaksak nila yung 100,000. Mga ganon, isasaksak nila. Ilang pindot lang yun? Ilang pindot lang yun. Pero yan, sa pagpipindot na nila yun, hindi pwedeng hindi magpipray game yun eh. Talagang susuka yung machine, di ba? Pero nananalo ba? Ay siyempre, alam mo naman, pagka nananalo ka, kasi yung sinasabi nga nila na parang hindi sapat, kasi may nahabol ka eh. May nahabol ka. Malaking halaga. Yung mga tatalo mo. Ang hinahabol yung grant. Yung grant kasi. Oo, kuwari, 150 million. Oo, yan, hahabulin nila. Inaasinta mo yun di ba? Kaya kailangan lalaki ang taya mo. Kasi yun ang hinahabol mo eh. Garantisado ba yun? Kapag malaki ang taya, babagsak sa'yo? Oo, meron talaga. Di ba, yung kaibigan mo nga, di ba, 88 lang, nakuha niya yung 100 million. 88 pesos ang taya? 88 pesos lang ang taya. Ito ba yung asawa ng isang aktor? Ay, hindi pa yun. Yung isang mong kaibigan. Sige.
Sabi ko kay Ruel, hindi mo kilala. Oo, di ba? Lumuluka nga siya, 88 lang biglang. Kasi yan yung may nagtatakip, di ba? Yung ganon. Tapos, pagtatakip Wag mo yun, wag mo na ikwento. Basta, kung 17,600 isang pindot, kung makakasampu siya, magkano na yun? 170 na yun, di ba? Eh, hindi naman siguro 10 lang. Oo. Alam mo, ang pinag-iisipan ng marami na kasangkot dito sa issue ni na Kim laban kay Lakam, daan-daang milyon. Ay. Kasi kung ganun kalaki ang kanyang taya, di ba? At saka kung matagal na siyang naglalaro. Ilang taon na. Oo. Ilang taon na. Kaya Diba? nga eh. Bakit pag dumadalaw kami doon, hindi naman namin siya nakikita? Ay, kasi nandun siya sa loob eh. Sa VIP. High Sa- roller. Oo, yung sa high limit. Ganun. Oo. Pagka signature, mga ganyan. So, ibig mo sabihin, kami pala, pag dumadalaw kami, andun lang kami sa tabi-tabi, sa doon lang kayo siya. gedli-gedli. Oo, doon lang kayo sa gedli-gedli. Kanina pala kami. Oo. Yung nadadaanan ka ng tao. Doon kasi konti lang yung mga pumapasok. Oo. Kayo sa gidli-gidli lang kayo eh. Ay, Diba? na hindi naman kami nawili ng todo. Kung gusto lang namin, pang-alis lang ng umay ng buhay. Tama. Pero dapat talaga po, ang sugal. Meron naman talaga nakarehistro dyan na kung gusto mong gumaling, may rehab dyan eh. Oo. May rehab yan eh, di ba? Mayroon, oo. Pero alam mo, pwede naman yun eh, katulad pamilya mo. Pwede ka mag-report sa PAGCOR na ipaban mo siya. PAGCOR? Oo. PAGCOR daw eh. Pag pagkasama ka sa pamilya nila, gano'n, anak, kapatid, Parang yung mga nangyari ganyan. kay Azinit Briones. Oo, gano'n. Eh bakit Oo. kay Lakam lang nag-report? Eh, siguro sa pamilya niya? Baka hindi, alam, siyempre busy naman siguro si Kim na gano'n, hindi naman ano. Yung ibang mga kapatid kasi nasa Cebu. Oo. Nasa ibang bansa At saka si din, Kim, oo. baka hindi niya alam yung mga ganon. Sa dulo nga ng paksa ni na Christopher Min ay muling binalikan nila nang minsan ang nag-alala ng gusto ang aktris na si Kim Cho. Nang ma-ospital ang kapatid na si Lakam na balitang dito nagkaroon ng sakit sa sobrang puyat dahil sa pagsusugal sa kasino. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Oo, hindi Pero na. palagay ko nung nagkasakit ang achi niya, nalaman na niya, kaya nakiusap siya, Achi, kung maaari, magpahinga ka naman. Pero nalaman niya, tuloy-tuloy pa rin. At habang patuloy, si achi niya sa ganung ginagawa, doon naman nakita ni Kim na, teka, ang laki-laki ng discrepancy. Yung nasa listahan mo at nasa listahan ko. Pawala ang ng laki pawala. ng pagkakaiba. Oo. Pawala ng pawala ang kanyang pinaghihirapan. Napakahirap po nito. Wala pong nakatitiyak sa atin kung totoo ba yung ibinentang kondo. Kung totoo ba yung mga vault. alahas. Oo. Yung sa vault. Hindi po natin alam yan. Pero ika nga namin kanina, ito po kasi yung pagkakataon na dahil hindi pa sila nagsasalita, nanganganak ang mga kwento. Correct. Nakabukas ang pintuan ng kanilang buhay para magbigay ng espekulasyon at mga hula-hula. Correct. Oo, marami. Kung ano nang naganap sa kwento nilang dalawa. Para mga ganyan, di ba? Kasi ano na eh, ay siguro ganyan yan, siguro ganito yan, di ba? May nagpapatanong pa, ano ba ang gusto talaga ni Kim dito? Ba't niya idinimanda si Lakam? Ipakukulong ba niya? O restitusyon? Ibabalik sa kanya yung nawalang pera? Sa palagay mo, anong mangyayari doon? At tingin ko siguro, pagka siguro na-explain na ni ate niya Lakam, yung tungkol Ni dun ate sa... niya Lakam. No, yung Ate tungkol dun sa mga nawawalang pera na ano, baka siguro siyempre bilang kapatid siguro maunawaan ni Kim yun. Oo. Sabihin niya, so ganito siguro pag ganyan siguro mag-move on na lang tayong dalawa. Total, di ba? Pinag-uusapan na tayo ng Alam mo, mundo eh. yun ang pinakamaganda eh. Magkadugo sila Ay, eh. oo. Diba? Sana kung magkaibang sinapupunan ng pinagmulan nila, magkaibang dugo ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Totoo. Hindi eh. Magkapatid kasi sila at doon talaga nakikita ng publiko na kapag pera talaga ang sangkot, walang kapakapatid, walang kaibigan, walang kapami-pamilya. Ganun ang ano. Ang hirap. Sana nga isang araw magkasundo. Sana. Pero pag magkasama pala sila sa bahay, wala palang criminal case. Ay, Civil ganun lang pala yun. Ah, Ayon sa batas, okay. ganun pala. Magkahiwalay naman sila ng tirahan. Oo, magkahiwalay. Diba? Magkahiwalay sila ng tirahan. Basta, ang mahalaga lang ko dito, ang utang talagang kailangan panagutan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!